Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa iyo Papa Dudut, at bago ko po simulan ng aking kwento ay nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Christian, lumaki sa probinsya ng Rojas, Isabela. At ako po ay 24 years old na ngayon at isa rin pong service crew sa loob ng airport. Maayos naman pong aking trabaho roon. Yun nga lang ay skeletal pa rin ang schedule namin. May pasok, minsan wala. Pero ayos lang, medyo nakaka-survive naman kami kahit papaano. Kaya yun, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ako din po ay bisexual. Nahikayat akong sumulat po sa inyong programa Papa Dudut dahil sa mga nakaka-inspired na kwento ng mga kapwa ko listeners. Palagi po ako nakikinig sa YouTube ng mga kwento ninyo Papa Dudut. Simula pag time in ko hanggang sa pag out ko. Ganon ako ka-addict sa pakikinig, kaya naman nahikayat ako na bakit hindi ko subukan na magpadala ng aking kwento. At sana kapag nakita o mabasa ninyo ang aking kwento ay may update niyo po ako para mapakinggan ko kayo. Kayo na pong bahala mag-ayos ng aking kwento Papa Dudut. Year 2007 November 5, panahon na kung saan ay sinubok kami ng pamilya ko. Ako po ay hindi nakatira sa aming tahanan at ako po ay umalis sa amin dahil sa mga sama ng loob at inggit sa sarili. Opo Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay madami na akong sama ng loob sa pamilya ko at inggit sa lahat ng kapatid ko. Hindi po kami mayaman at mahirap lamang po kami. Pero nakakakain naman po kami. Yun nga lang ay hindi gaya ng iba na 3 beses sa isang araw. Umalis ako sa amin at nakitira ako sa tito ko na pinsan ng papa ko noong taon na yan. At habang nag-aaral ako noon ay ako nag-aalaga sa anak ng tito ko. At minsan ako din ang kasama nila na magbantay sa kanilang tahanan. Yun nga lang at napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kahit ang aking pamilya noon ay parang wala na akong pakialam sa kanila. Uuwi lang ako sa amin kapag dadalhin ko ang aking maruruming damit para ipalabas sa kanila. Ang aking mama ay may sakit sa baga. Madalas ubuhin lalo na noon kapag hating gabi na. Kaya madalas din na may katabi siyang tubig. Para kapag inuubos siya ay umiinom ito ng tubig at minsan ay nagiging hawahan naman siya. At nung araw nga na wala na nga ako sa amin, ay wala akong kaalam-alam na itatakbo na pala siya sa ospital ng ilang beses. Saka ko na lang nalaman yon nung araw na nag-uuwi ako ng madumi kong damit. Andun ang aking lola, kinausap niya ako nung araw na yon upang pabalikin sa aming bahay at ang aking mama naman na siyang nakahiga at nagpapagaling ay naiiyak na lang habang sinusulyapan ako. Pero ako bata pa lamang ako. At hindi ko sila pinakinggan at umalis pa rin ako. At tumakbo palabas ng aming bahay at ang kwento ng mga tiyahing ko ay binalak niya raw akong habulin nang bigla siyang hinarang ng lola ko. Hindi ko po alam yun Papa Dudut at kahit pa malaman ko noon yun ay wala naman akong balak na kausapin siya. Hanggang sa nakabalik na ako ng bahay ng tito ko. Lumipas sa mga araw, buwan at ayun na nga taong 2007 November 5 ay muli na naman siyang tinakbo sa ospital. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na siya umabot pa dahil sa baha noon sa daanan patungo sa ospital at walang tricycle noon
na makadadaan. Kaya bumalik sila para isugod sa isang private hospital habang tinatahak nila ang daanan ng papa ko naman ay yakap-yakap ang aking ina. Habang nagsasalita ang aking ina ay puno na raw ng dugo ang damit niya. Ganon na rin ang aking papa. At may sinasabi si mama kay papa at yun nga ay alagaan daw niya kaming mga anak niya. At pauwiin daw ako sa aming bahay at mahal na mahal daw niya ako. Nung matapos niyang sabihin yun ay bigla na lang daw siyang naihi at saktong ipapasok na sana siya sa loob ng ospital. At pagkahiga nga sa kanya ng mga papa ko at mga nurse at doktor ay sinabi nilang wala na. Patay na si mama. Papadudot gabi yon noon at hindi ako makatulog. Ang tito ko at asawa niya ay gising pa rin. Nabalitaan nila ang nangyari sa aking ina at ako ay hindi ko pa alam noon. Basta naririnig ko na lang na nag-uusap sila na mag-asawa. Ang sabi ng tito ko na patay na nga ang nanay ko. Sabay turo sa akin na akala nila itulog na ako pero nakatingin ako sa kanila at nakikinig na siguro ay akala nila ay hindi ko sila naiintindihan. Biglang sumakit ang dibdib ko noon papadudot at bigla nga nila akong pinabangon at gusto nila akong pauwiin. Pero ang sabi ko, bakit? Na parang kunwari hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Ayun nga, umuwi ako at hinatid ako ng kasamahan nila at tito ng gabing yon. At habang nakasakay ako sa single na motor ay kinausap ako na maghahatid sa akin. Sinabi niya sa akin na huwag akong mabibigla sa mga sasabihin niya. Pero inunahan ko na siya at ang sabi ko sa kanya na nawala na ang nanay ko, napatay na siya. Sabay iyak at hagulhol habang nakasakay sa motorsiklo. Pagkarating nga namin sa bahay ay ang daming tao doon, mga kapitbahay namin. At wala kahit ni isa sa aking pamilya. At nang paghakbang ay humagulhol na ako sa pag-iyak. Nang bigla na lang may sumapak sa aking mukha ng ilang beses. Ayun nga ang aking tita na sinasabi niya na dahil sa akin ay nawala ang aming ina. Naagad namang silang ayunan ng iba ko pang mga kamag-anak. Ganon din ang aking kuya na siyang pinagmumura ko. At may isang kamag-anak din na yumakap sa akin at pinapatahan ako at sinabi na maaayos din ang lahat. Sabay buhat sa akin at pinasok na ako sa loob ng aming bahay na hindi ko na malayan ay andun pala ang aking ina. Ang aking ina na wala ng buhay. Ang aking ina ay nakapikit na at malamig na. Wala na akong ibang ginawa kundi ang yakapin na lamang siya at pilit na ginigising habang sinisigaw na sorry, patawad. Hanggang sa niyakap ako ng tita ko na kapatid ni Papa na si Nanay Lita. At pinapatahan ako na sabay-sabing tama na anak at okay na yan. Hindi na mahihirapan ang nanay mo. Dahil nakauwi ka na. Sabay yakap ko sa kanya. Hindi na ako umalis sa tabi ng mama ko hanggang sa nakatulog ako ay tinabihan ko siya habang hindi pa kinukuha ng punerarya ang katawan niya. O papadudot nung sinabing patay na ang aking ina ay diniretso na siya sa punerarya pero ang sabi ng punerarya ay maghintay muna ng 12 oras bago siya maimbalsamo. Kaya pinauwi muna ang katawan ni mama kaya ito ay natabihan ko pang matulog. Hanggang sa gumising na lamang ako na wala na pala ako sa tabi ng aking ina at nasa papag na lamang ako namin nakahiga at nagising na hindi ko alam kung sino ang nagbuhat sa akin para ilipat ako. Nang gumising ako ay wala na rin si mama. Tuluyan nang kinuha ng punerarya. At ang kuya ko at iba ko pang mga kamag-anak ay masakit ang loob sa akin. Wala akong makausap ng araw na yon. Si kuya galit sa akin kahit si papa alam kong may galit sa akin, maging sila ate. Ang tanging mga nakakausap ko lang noon ay ang mga nakababata ko na sina Aiko, Howard, Mayjoy at mga anak ng pinsan ko at iba ko pang pinsan. Hindi pa rin ako makapaniwala papadudod sa mga nangyayari at patuloy kong iniisip yung sinabi nila sa akin na dahil sa akin ay nawala ang aking ina. Sobrang sakit ng loob ko na ako palang may kasalanan sa pagkawala ng aming ina. Hanggang sa dumating na siya ang katawan niya na nakahiga na sa puting kahon na may umiilaw na larawan ng Panginoon. Iyak ako ng iyak papadudot at patuloy na humihingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, last night na niya, November 14 yon. Hindi na ako nakatulog at patuloy ang pag-iyak.
habang kinakausap siya at sinasabing, "Mami, sorry sa lahat ng sakit at sama ng loob. Mami, sana mapatawad mo ko. 2 araw na lang ay birthday ko na pero wala ka na. Bala ko sana noon na maghanda sa bahay, Papa Dudut." Yun ang sinabi sa akin noon ng asawa ng tito ko na tinitirhan ko. Sabi nila sa akin ay maghahanda ako sa bahay namin. Pero parang biglang nabura sa akin lahat ng yon dahil hindi na rin ako magiging masaya. November 15, 2007, siyang araw nang ililibing na si Mama. Patuloy ang aking pag-iyak. Hindi tumigil hanggang sa paglabas namin sa kanya sa loob ng bahay, hanggang sa may simbahan at hanggang sa kanyang huling hantungan, samot-saring iyak. Kanya-kanyang iyak ang nakikita ko. Si Papa, si Kuya, mga ate ko at ang 2 ko pang kapatid na sumunod sa akin, at ang mas lalo kong napansin ng araw na yon ay ang bunso kong kapatid na si Elvin na sobrang iyak niya habang bitbit ng aking ama. Hanggang sa napaiyak na lamang ako ng malakas at ng hina. Hanggang sa ipinasok na ang aking ina sa kanyang nicho, yun ang pinakahuling sulyap namin sa kanya. Nakauwi na kami at sobrang lungkot. Wala kang makikitang ngiti sa kanilang labi. At halos lahat ng tita ko, kuya, ate, papa, maging ang iba ko pang mga kamag-anak ay mugto na ang mga mata at pagod. Ako naman ay patuloy na umiiyak at iniisip siya at hinihiling na sana'y magpakita siya at magparamdam sa akin. Para masabi na, "Mami, bukas lang birthday ko, maghahanda si Auntie Alona. Hindi ba yun ang sabi mo nung buhay ka pa?" Kinabukasan birthday ko na, binati ako ng lola ko sabay yakap at iyak. Siya lang ang nakaalalang bumati sa akin. Ang mga kapatid ko, wala, kahit si Papa ay hindi nila ako binati. Dumating si Auntie Alona, madaming dalang sopas, pansit, manok at isang sakong bigas. Ang sabi niya sa akin na heto na yung mga panghanda mo, sabay ngiti. Pero ako, wala akong ginawa at hindi ko man lang pinasalamatan dahil biglang tumulo ang aking luha. Sabay akyat sa taas ng aming higaan. Hindi na ako bumaba pa dahil sobrang sakit ng loob ko. Nawala na ang aking ina, wala na siya dahil sa akin ay wala na siya. At hindi na niya matitikman ang ihahanda nila, kaya wala nang saysayang lahat. Mabilis lumipas ang panahon at sa bahay na ako nakatira. Kung paano ang trato sa akin noong medyo bata pa ako ay ganun pa rin simula noong nag-grade 6 ako at first year. Si Papa na madalas akong ilagay sa sako, si Kuya na palagi niya akong sinusuntok at inaaway. Kapag hindi ako nakakapagpalingas ng apoy at makapagsaing ng kanin samantalang siya ay wala namang ginagawa. Lahat ako ang nakikita sa mga maling gawain, sa mga paghuhugas ng plato, pagsasaing. Sa akin lahat noon, at kapag magdadabog ako ay palo agad ang abot ko sa Papa ko. Kapag sasabihan ko na palagi na lang ako ang nauutusan, ako na lang palagi, si Kuya ano ang gagawin niya. Sabi kong ganoon pero wala pa rin, palo pa rin ako at si Kuya ay wala lang. Hanggang sa madaming panahon na ang lumipas at pati pag-aaral ko ay nawala na. Hindi ko na naipagpatuloy pa. Nag-stop ako sa pag-aaral at mas piniling mamasukan na lamang ng mga trabaho tulad ng pagiging dishwasher, utusan kung saan-saan. At least may pera ako noon. Nakaso diretso lahat ng yon kay Papa. Walang natitira sa akin noon. Pero ayos lang sa akin. Hindi naman masama yung loob ko kasi Papa ko yon. Siya ang nagpapakain sa akin. Halos lahat na yata ng trabaho noong panahon na natigil akong mag-aral ay napasok ko na. Lahat ng trabaho, maging taga-alaga ng bata, tagalaba, tagaluto ng isang pansitan. At halos lahat noon ng sahod ko ay sa pamilya ko ibinibigay. Meron man sa akin kaunti lang, saktong pang merienda. At nakita ko na parang nagbago na noon si Papa sa akin. Akala hindi na niya ako mapapagalitan, hindi na niya ako masasaktan. Akala ko mahal na niya ako. Pero nang umalis na ako sa bahay namin ay bumalik na naman sa lahat ng pananakit. Pagpapalaya sa akin, pero wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa lumipas ang panahon at tumanda na si Papa. Ako naman ay nagbibinata na, oo, binata na. Iniisip ko noon na gusto kong bumalik sa pag-aaral dahil gusto ko noon na magtapos. Kaya naman yung panganay namin ay kinausap ko na gusto kong mag-aral.
Agad naman niya akong sinangayunan si Ate Arlene, ang panganay namin, may asawa na siya si Kuya Kelvin. Noong nawala ang aming ina year 2009 ay siya na ang nag-asawa. Kaya naman nalaman nila na gusto kong mag-aral. Kinuha nila ako at pinag-aral sa Cabanatuan, Isabela. Nagpursige ako noon sa pag-aaral ko doon. Nag-first year dahil noong nag-aral ako ng first year sa amin ay hindi ko natapos dahil sa walang baon na pera at pangkain. Kahit pamasahe noon ay wala dahil medyo malayo noon yung high school na pinapasukan namin noon. At isa rin sa dahilan ng pagtigil ko noon ay may mga tomboy na nag-hunting sa akin dahil sa sinabihan ko na nagnakaw sila ng mangga. Natakot na ako noon at hindi na nga ako pumasok ng tuluyan. Hanggang sa kailangan ng bumalik ng ate ko at asawa niya sa bayan namin at ako ang maiiwan sa bahay nila. Kasama ang mga papa at kapatid niya. Dahil nga nag-aaral ako ay sinabihan na lang nila ako na mag-aral daw ako at kapag wala na raw akong pera, wag daw akong mahiyang magsabi sa mga kapatid niya at tatay nila. Hanggang sa umuwi na nga sila. Ako naman ay pumapasok pa rin kaso naubos na yung kaunting pera na iniwan nila sa akin. Yung mga kapatid ni Kuya Kelvin ay sobrang mabait at halos lahat sila mababait. Wala akong masabi sa kanila lalo na si Ate Joyce, naka-vibes ko. Kaso nahihiya ako noon na magsabi sa kanila na wala na akong pera. At kahit pangkain sa school ay wala na. Inaabutan nila ako noon ng pera, ayokong kunin, pinapakain nila ako kaso ayokong kumain. Hindi dahil sa ayoko kundi dahil sa nahihiya ako. Sobrang mahiyain ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon. Kaya naman wala silang ginawa kundi ang isumbong ako kina Kuya Kelvin at Ate Arlene. Sinusumbong ako na hindi ako kumakain at ayaw kong kunin yung pera na ibinibigay nila. Kinausap ako ni ate at ng asawa niya at ang sabi nila ay kumain daw ako at kunin ang pera. Hindi ba may pangarap ka? Di ba gusto mong mag-aral? Paano ka makakapag-aral ng mabuti niyan kung hindi ka kumakain? At hindi mo kinukuha yung perang inaabot nila, sabi ng bayaw ko. Sobrang bait ng asawa ng ate ko, ganon din ang pamilya niya. Sobrang bait nila sa akin. Pero ako wala akong ginawa kundi ang iyakan sila sa cellphone at sabihin na bumalik na kayo dito, gusto ko sana kayong makita at makasama at nami-miss ko na kayo, ang sabi ko. Pagkatapos ay sinabi naman ng ate ko na hindi pwede ading at manganganak na ako. Walang mag-aalaga at titingin sa akin dyan. Walang may alam ng pwede at hindi pwede kong kainin. Buti rito sa atin nandito sina Mama Deling, kasama ko sila Nanay Lita. Ang sabi niya, sabi ko naman ayoko. Gusto ko kayong makasama at gusto kong dito lang. Sabi kong nagpupumilit at sabay sabi naman ni Kuya na kung gusto mo ay dito ka na lang i-transfer. Kahit alam nilang ayoko mag-aral sa bayan namin. Kaya sabi ko ayoko, dito na lang ako. Hanggang sa ilang araw lang ay tinawag na naman nila na hindi na naman ako kumakain kapag inaaya ako ng mga kapatid ng bayaw ko. Sa kanila ko naramdaman yung pagmamahal na gusto ko. Kaya wala silang ginawa at kinuha nila ako pabalik sa amin at transfer nga ulit ako sa dati kong pinag-aaralan. Ilang linggo lang ang nakalipas ay nag-stop ako. Ayoko mag-aral doon, sabi ko. Sa sarili ko. At dismayado ang bayaw ko noong nalaman niyang hindi na ako pumapasok. Kinausap niya ako noong nalaman niya yon at ang tanging sabi ko na lang ay alam niyo naman na ayoko mag-aral dito sa Cabanatuan. Hihinto na lang ako, Kuya, sabi ko, at ang huling sabi niya sa akin ay sayang ang opportunity, Christian. Sinasayang mo lang. 15 years old ka na at alam kong may pangarap ka sa buhay mo, sa pamilya mo. At kahit ano pang tingin ng papa mo sa iyo at galit niya sa iyo, alam kong mahal mo siya. At may pangarap ka sa buhay, sabi niya, kaya natikom na lamang ako at tinalikuran ng aking bayaw. Tama naman siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko ang aking ama kahit pa ano ang trato niya sa akin. Kahit na madalas ay saktan niya ako ay mahal ko si Papa at ang aking pamilya. Nahinto ako sa pag-aaral dahil sa desisyon ko na hindi ko alam, Papa Dudut, noong nilipat ako ng paaralan sa amin ay nawala na ako ng gana sa pag-aaral. Pangarap ko pa naman maging guro, Papa Dudut. Ang tita ko ang inspirasyon ko. Isang guro si Tita Conchita dahil kapatid siya ng aking ina. Pero wala na.
nawala ang lahat ng yon, Papa Dudut, dahil tumigil na ako sa pag-aaral. Akala ko'y hindi na ako makapagtatapos ng high school. Hindi ko pa natatapos ang first year ay biglang nag-K-12 na. Wala na. Huli na ang sabi ko. At tuluyan na nga akong hindi nag-aral dahil sa hiya at sa aking edad. Pero biglang may dumating na swerte, may kaibigan akong bakla na hinikayat ako na mag-aral muli. Pero hindi siya regular class na kagaya ng dati. Ito yung alternative learning system. Kaya naman nag-aral ako noon. 2018 ay nakapasa naman ako. Year 2019 ay nakapagmarcha ako at nakaakyat ako ng stage kasama ang ate ko. Si ate yung panganay namin. Siyang isinama ko na maglagay ng ribbon na nagpapatunay na ako ay nakapagtapos ng sekundarya sa edad na 22. Proud na proud ako sa sarili ko. Iniisip ko noon na kung mag-aaral pa ba ako o magtatrabaho na lamang. Gusto ko mag-aral noon kaya naman kinausap ko ang tita ko na teacher at nakiusap ako na gusto ko mag-aral. At education ang gusto kong kunin, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, di ba private school ka lang pwedeng mag-aral? Ang sabi niya, opo tita, sabi ko. Tapos sabi, anak, gustuhin ko man itong dalawang pinsan mo malalaki na. Si John, graduate na ng grade 12 at magka-college na rin. At si Joy naman ay grade 11 na anak. Pasensya ka na ha, ang sabi niya sa akin. Kaya sabi, ano ba tita, ayos lang sa akin tita, walang problema yon. Sagot ko. Wala naman talagang problema sa sinasabi ng tita ko kasi may anak siya na malapit na rin mag-college. Ang sabi pa niya na hindi ba pwede naman sa public school ka mag-aral? Libre pa, sabi niya. Sabi ko, opo tita, kaso sa amin na nakapasa sa ALS, IT lang ang pwede namin kunin. Ang sabi pa niya, o di mag-IT ka na lang. Sabi niya, at least makapag-aaral ka at makapagtatapos, ang sabi niya. At huling sabi ko na lang sa kanya ay ayoko tita. Hindi ko gusto yung tita at wala po akong hilig sa computer, ang sabi ko. Yun na lang ang huli kong sabi sa kanya. Hanggang sa nag-decide na lamang ako magtrabaho, Papa Dudut, at dahil sa kagustuhan kong masubukang tumapak sa Maynila ay nag-research ako online. Sumali ako sa job hiring group ng Manila at nag-post ako doon at naghanap ako ng trabaho. I am from Rojas Isabela, willing to go as soon as possible, lang sabi ko sa post. At agad naman ang daming nag-comment sa akin ng kung ano-anong work na inoffer. At meron ding mga ibang mga nag-message sa akin at pumukaw ng pansin ko sa akin ang isang message na nag-o-offer ng work. Si Alain Paragas. Chinat ko siya, nagka-chatang kaming dalawa at hanggang sa magkamabutihan kaming dalawa. Kinuha niya ako sa NCR, pinadalhan ng pamasahe at agad naman akong bumiyahe. At nang makarating ako sa Cubao Terminal ay agad akong naghanap ng taxi dahil nga sa hindi ko pa alam ang kalakaran sa Maynila. Siningil ako ng taxi ng 450 pesos. Quezon Avenue lang ang pupuntahan ko sa may South Triangle, Mother Ignacia Street. At pagkarating ko sa pupuntahan ko ay agad kong tinawagan si Alain na malapit na ako sa office nila. Doon kami magkikita at doon na lang din daw kami magpalipas ng umaga. Pagkakita namin sa isa't isa ay agad kaming nagbatian, Papa Dudut. At sa elevator ay bigla niya akong hinalikan at nabigla ako, Papa Dudut. Ang sabi ko pala sa kanya noon nagkaka-chat pa kami ay painitin kita araw-araw. Kaya naman noong nagkita kami ay agad na may nangyari sa amin pero hindi ako nasatisfied. Dahil sabi niya kakarating mo pa lang, magpahinga ka muna, sabi niya. Mamayang gabi na yan para may lakas ka. Ang sabi niya at nginitian ko na lamang siya at hindi nagtagal ay pumasok na ako sa kanila. Naging laser team ako. Yun ang tawag sa aming networking pala yung papasukan ko, Papa Dudut. Commission based ang sahod namin at nahirapan ako kaya naman si Alain nakarelasyon ko na. Nang palihim ay kinausap ko. At gusto ko na maghanap ng trabaho at sinang-ayunan naman niya. Dahil parang nakakahalata na sa amin ang kasamahan ko sa office nila at ayokong mangyari yon dahil nahihiya ako. Hanggang sa nalaman ng isang kasama ko, yung kuya-kuyahan ko at inamin ko sa kanya lahat pati ang tunay na nararamdaman ko na hindi ko talaga mahal si Alain. Ginagamit ko lamang siya para may materhan ako at mapagkunan dito sa Maynila. Lahat ay gagawin ko, mayahon lang sa kahirapan ng pamilya ko.
Kaya ako ginagamit si Elaine para makatapak at magkaroon ng experience dito sa Maynila hanggang sa nakapaghanap na ako ng bago kong trabaho sa restaurant malapit sa amin. Okay lang yung sahod, 350 a day, naiipon ko yun Papa Dudut dahil wala naman akong ginagastos na pagkain. Lahat ay gastos ni Elaine kahit sa upa ng tinutuluyan namin. Siya lahat Papa Dudut ang sumasagot. Kaya naman noong birthday ko na ay nakapag-ipon na ako. Binilhan pa niya ako ng phone Papa Dudut, regalo daw niya sa akin at kinatuwa ko naman. At nagpapasalamat naman ako ng sobra kahit na asiwang-asiwa ako. December 27, 2019 ay umuwi na ako sa amin. Inatid pa ako ni Elaine sa terminal noon at nahihiya ako. Nakasama siya kaya kapag inaakbayan niya ako, agad akong umiiwas. Kaya naman pansin niya na baka ang akala niya ay hindi ko na siya babalikan hanggang sa sumakay na ako ng bus at nagpaalam lang sa kanya ng walang halik. Nilingon ko siya at nakanguso na malungkot. Dinedma ko siya at iniisip ko na makakauwi na ako. At hanggang sa nakauwi na ako, ang dami kong pasalubong sa mga pamangking ko, tita ko at sa papa ko naman ay cash. Si Elaine ay walang ibang ginawa kundi ang tumawag ng tumawag, mag-chat ng mag-chat at ini-ignore ko na lang hanggang sa may nabasa akong message niya na kapag hindi ka mag-chat ay mag-break na tayo. Yun ang sabi niya at dinedma ko na lang yon. Nag-enjoy ako nakasama sila ng bagong taon at January 3 bumalik ako ng Maynila at nag-sorry sa kanya hanggang sa pinatawad niya ako. Pero hindi niya alam na may iba na pala akong balak. Bumalik na naman ako sa trabaho ko, 1 week lang ako doon at dahil sa may pasok si Elaine ng umaga at gabi na kung umuuwi ako, madaling araw akong pinapapasok noon ng amo ko. January 9 noon, 2 p.m, nakarating na ako sa apartment namin ni Elaine at doon ko sinimula na mag-impake ng mga damit ko. Halos lahat ay kinuha ko maliban na lang sa isang damit na gustong gusto niyang isuot ko. Iniwan ko yon para may mayakap pa rin siya. Nag-iisip ako noon na kinakabahan kaya naman noong nalagay ko na ang lahat sa malaking bag ay agad akong buwaba at sumakay ng taxi. Umalis na ako, hindi niya alam, hindi ako nagpaalam sa kanya. Hindi ko siya ninakawan Papa Dudut. Kinuha ko lang ang gamit ko, lahat ng gamit ko dahil bala ko na talagang kunin lahat yon. Kaso ay hindi ako makatsyempo kaya naman noong nalaman niya na wala na ako ay ang dami niyang tawag, text message at nagpaiyak sa akin ng kung bakit ko daw yun ginawa. Dito ako sa Pasay pumunta noong umalis ako kay Elaine. Hindi talaga ako masaya sa kanya Papa Dudut simulat sa Paul. Kaya noon pa lang ay ganito na talaga ang bala kong gawin sa kanya. Noong andito na ako sa Pasay ay agad ako nag-apply sa agency na pinapasukan. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na kaya ko namang mag-apply. Agad akong pumasok, nakapag-training at kinabukasan hanggang sa tumagal. Dumating ang March 15, 2020 ay bigla namang nagkaroon ng lockdown sa buong NCR. Kinabahan na ako noon. Kasama ko ang kaibigan ko noon na Biden na babae. May jowa kasi siyang babae. Kaya kahit papaano ay nakatulong sila sa akin para makatipid. Pero dahil sa mabisyo ako, mabilis na ubos ang pera ko na kung saan yung kinainisang kong tita simula noon yung nagpamukha sa akin na ako yung naging dahilan daw ng pagkawala ng aking ina ay siya din pala ang makakatulong sa akin financially. Pinapadalhan niya ako sa tuwing wala akong pera, ganun din yung iba kong pinsan. Hanggang sa nagsabi na lang sila na last na padala na sa akin yon. Umuwi ka na rito at saktong may balik probinsya program noon. Umuwi ako sa amin nang walang pera nga, as in zero ang wallet at bulsa ko. Nang matapos ang quarantine, naghanap ako ng mapapasukan pero wala akong mahanap na pera. Extra lang ako. Kaya minsan wala akong trabaho. Sobrang hirap ng pandemya na akala ko eto na yung karma ko. Akala ko eto na yung karma ko sa ginawa ko kay Elaine pero siguro nga eto na yon dahil wala na naman akong sapat na makain. Minsan si Papa ay naglalasing pa. 24 na ako, wala pa rin nagbago sa buhay ko at si Papa lasinggero na, madaming nangyari Papa Dudut. Simula nung umuwi ako at yung bunso naming kapatid na si Elvin ay may inuwing babae pa, si Christine. Lumipas ang ilang araw ay doon na rin nakitira ang babae hanggang sa nagkanda walaan na ng pera sa bahay. Una, yung kapatid kong pinag-aaral ko. Ilang beses siyang nawalan at ako yung lagi niyang tinatanong. Pangalawa, yung bunso namin
na yung naipon niya sa pagtatrabaho niya at ang panghanda sa birthday niya ay nawala din. Pangatlo ay si Papa, yung pera niya sa wallet niya nawala at 100 lang yung tinira. Yun ang sabi niya sa akin. Pero alam niyo kung ano yung masakit? Ako yung pinagbibintangan ng papa ko. Ang sabi niya na ako yung kumuha, ako daw ang kumuha ng lahat ng nawala. Sobrang sakit ng loob ko noon, Papa Dudut. Kaya naman nagawa ko siyang murahin na bakit ako? Sinasabi ko sa inyo na wala akong kinukuha sa inyo kahit piso. Wala akong kinukuha sa inyo at naghihirap na nga tayo, gagaguhin ko pa kayo. Sabi ko sa kanya. Pero bago ko pa sabihin lahat ng yon ay nabugbog na niya ako. At yung kapatid kong si Beverly at ate kong si Divina ay hinarangan nila si Papa. Pero sinuko ko ang katawan ko sa kanya. Pinagpaubaya ko ang aking katawan na suntukin niya dahilan na kung saan nag-iyakan ang mga kapatid ko at pati na rin ang mga pamangkin ko. Wala akong alam, Papa Dudut, sa nawalang pera sa bahay namin at hindi akong kumuha noon. Pero bakit ganon si Papa? Bakit sa akin niya sinisisi? Kahit nga ibang pinsan ko ay nakidamay, Papa Dudut, sa akin. Ganon ba ako katanga? Ganon ba ako kaganid sa pera? Hindi ba ako nagbibigay sa kanila na halos lahat naman sa kanila napupunta? Nag-away kami ng pinsan ko, Papa Dudut, hanggang sa magbaranggayan kaming dalawa at dahil daw sa mas nakakatanda sila ay dapat sila daw ang intindihin at unawain ko dahil ang tradisyon daw ng Pilipino ay irespeto at igalang ang mas nakakatanda sa iyo. Ipinagtanggol ko ang sarili ko at mataas akong nakatingin at hindi ako humingi ng tawad sa kanila hanggang sa hindi kami nagkaayos at hindi na nag-usap pa. Umalis ako sa amin at pumunta sa Burgos, Isabela. Pinahiraman ako ng pera ng ate ko upang magsimulang magnegosyo. Nagtinda ako ng kung ano-ano, wala na ako sa bahay namin pero nawawalan pa rin sila at ang masakla pa diyan, yung tita ng nanay kong si Nanay Lita ay nawalan ng pera. Parang panghulog, pantubo sa lupa yon ng buong pamilya. Kaya laki ng pasalamat ng nanay ko at ate ko, pati na rin yung mga pinsan kong sila tito, kapatid kong babae, na mabuti na lang daw ay wala na ako sa amin. At talagang simulat sa pool ay si Christina pala ang magdanakaw sa aming dalawa. Magaling siya, Papa Dudut. Pagkatapos niyang magnakaw ay parang wala lang sa kanyang nangyari. Gusto ko nung umuwi at sampalin at pagsalitaan ng masama, Papa Dudut, siya, pero hindi ko na ginawa yon dahil yun ang bilin sa akin ng tita ng nanay ko. Na hindi pa daw kasi alam ni Papa at baka kapag nalaman daw niya ay baka lumaki pa ang gulo at baka daw pati sila ay mag-away. October 25, birthday ni Papa. Nagsorry siya sa akin at nagsorry din ako sa kanya. Nag-inuman kami at sinabi ko sa kanya na nalugi ang negosyo ko pero ayos lang. Babalik ako ng Maynila, sabi ko, dahil matagal na akong pinababalik sa trabaho ko. Kaya naman kahit ayaw na niya ay no choice sila. Madami akong gustong subukan. Gusto ko pang mas mahirapan at gusto ko pang makita yung tunay na ako. At gusto ko pang patunayan na kahit na wala man akong natapos, at least ay may napagtapos akong kapatid. Andito na ako sa Pasay, Papa Dudut. Last year pa, noong natapos ang birthday ni Papa ay pumunta ako dito. Maayos naman po at maayos din ang pakikitungo ng aking Papa sa akin kahit yung mga pinsan ko ay nagkaayos na rin kami ngayon. At si Christine, yung jowa ng bunso namin, ay umalis na sa amin. At yun yung pinagpapasalamat namin. Kinausap namin ang kapatid namin na huwag na siyang balikan. Kahit si tita nanay ay sinabihan din na huwag nang balikan si Christine dahil kung babalikan pa daw niya yon ay siya na lang daw ang pumunta sa bahay ng babae at huwag na raw niyang iuwi sa amin at kahit makatapak man lang sa compound namin si Christine. Sa ngayon, Papa Dudut, ay sapat naman po ang aking kinikita at nakapaglagay na rin po ako ng sarili naming faucet sa aming bahay. At dati wala kami at nakikiligo lang kami sa bahay ng aming mga kamag-anak. Si Alay naman ay ayos na rin po kami at pinatawad na niya ako sa ginawa kong kasalanan sa kanya. Nasa Cavite siya ngayon at masaya na rin na namumuhay. Ako naman ay patuloy pa rin nangangarap na guminhawa ang buhay kaya hindi ako titigil para sa pamilya ko. At ang lahat ng goals ko ay nakasulat sa isang papel na nakalagay sa kung saan ay palagi kong nakikita at isa na yon nagagawa ko sa mga goals ko ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na sana'y kapulutan ng kahit kaunting aral ng karamihan, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Christian. Ang buhay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.